Ako nga po pala si Jenilyn Gallinera at ito po ang aming grupo. Kami po ay ang ika-4 na pangkat mula sa National Teachers College. Ang video na ito po ay ating susuriin ang mga kasalukuyang kalagayan ng mga non-Tagalog workers na piniling magtrabaho sa ibang bansa, no? Ang layunin po ng video na ito ay mabigyan ng boses yung mga ordinaryong mamamayan na maunawaan yung mga hamon na kinakaharap ng ating mga kababayan diyan sa ibang bansa na walang gustong mangyari kundi nabigyan ng maganda buhay ang kanilang mga pamilya. So tara, samahan niyo po kami para sa aming kapanayamin si Sir Barry Habla. Para po sa ating pambungad na katanungan, Sir, nais po sana naming malaman kung personal background lang po. Konting lang po sa inyong pagkakakilanlan. So, hello, I'm Barry Habla, isa akong nurse at nagtatrabaho rin ako as nurse dito sa Singapore. So si Sir Barry po pala, is isang nurse din sa Singapore. So sir, matanong lang po namin, no, huwag niyo po masamain. Ano po ang inyong buhay noon bago po kayo napunta diyan sa sitwasyon niyo ngayon sa Singapore? So, ang buhay ko noon sa Pilipinas, naging isa akong BPO analyst for 7 years. After nun, naging isa akong HR sa isang, sabihin nating, private company. Okay. Kumbaga, HR and company nurse yun. Okay. Then after that, naging ICU nurse din ako sa isa sa mga hospitals natin sa Cavite before ako mapunta dito. Okay. So, marami na po pala kayong mga experiences before pa kayo mapunta dyan, no? So, sir, ilan taon na po kayong nag-stay dyan po sa may Singapore? So, ako ay nag-stay dito for 1 year and 6 months. Halos magdadalawang taon na rin po pala. Sir, meron po ba tayong family or may asawa at anak na po ba tayo na naiwan sa Pilipinas or wala naman po? Ngayon, single and wala naman akong family. So, maliban po sa mga magulang na... Ay, maliban lang doon. Ayan po. Bali, sir, ano pong mga paghahanda ang mga ginawa nyo nung bago po kayo pumunta dyan or makarating po dyan sa Singapore? Sa totoo lang, paghahanda, wala. Literally, wala. Kasi, nag-apply lang, nag-try lang kaming mag-check sa Facebook kung ano yung available. Siyempre, tiningnan din namin kung legit yun as Facebook page, di ba? Tsaka yung mga agencies. Pero yung paghahandang preparation, literally wala. Oh, so swerte po pala ninyo, no? Kasi parang in God's plan na napunta kayo agad-agad dyan ng hindi nyo po inaasahan. And then, papunta na po ba kayo dyan? Ano po yung naramdaman ninyo nung papunta na po kayo dyan sa posisyon nyo ngayon sa Singapore? Una ko naramdaman is yung fear of the unknown. Yes. Siyempre, ibang bansa to, ang mga nasa isip natin is iba-iba . Ano ba mangyayari sa akin? Ano ba kahihinatnan ko after ko makarating ng Singapore? Wala rin akong preparation na gawa kasi mostly fear of the unknown talaga yun nangyayari. Para po sa karagdagang katanungan, ipapasa ko po muna ang pagtatanong sa aking kamag-aral na si Sean Hernandez. Sean? Good evening po, Sir Barry. Ako po si Sean Hernandez naman po. Sir, kamusta naman po yung mga unang buwan mo sa trabaho? Ano yung pinaka naging hamon? Unang pinaka naging hamon is yung culture shock. Iba ang kultura dito . Mataas ang expectations nila sa'yo as Pilipino. Pangalawa is hindi mo ini-expect na may mambubuli sa'yo. Yes, merong mga Pinoy rin dito mga kasama natin, pero
To be honest, hindi mo kasi sila kilala eh. So hindi rin po pala talaga na madali po talagang mga ibang bansa kasi akala po nila basta OFW, sarap buhay na po, ganun, wala na pong problema. Hindi nila alam yung mga inaharap nating hamon sa buhay, no sir? So paano naman po kayo nakapag-adjust sa kultura at kapaligiran po ng dyan sir sa Singapore po? Adjust ako dito medyo matagal eh. Kasi syempre yung pagiging vocal ko sa hindi lang sa mga kasamahan ko kundi sa mga supervisors namin. Kasi doon ko in-express talaga yung feeling na bakit ganito yung pakiramdam. Nag-apply kami as nurse. Bakit ganito yung nangyayari sa amin? Bakit ganito? Ano ang mga maitutulong nyo as supervisors para sa amin para hindi kami mawala sa aspeto ng nursing? May mga pagkakaiba ba sa trabaho sa Pilipinas at sa ibang bansa sir kung nasan ka ngayon? Ano po yung mga yun? Ang pagkakaiba dito is nagtatrabaho ka habang nag-aaral ka. So, habang nagtatrabaho ka as nurse dito, inaaral mo yung standards nila and kailangan gumawa ka rin ng return demo sa kanila as part ng pag-aaral na yon. So, yun yung pinaka pagkakaiba. Hindi katulad sa atin, mostly basic skills lang ng nursing sa hospital. Dito sa amin, sa Singapore, maliban sa basic skills, yung standards, yung policy, iba rin yung mga ginagawa nila sa ginagawa natin sa Pilipinas. So ito po sir, alam ko po, dinadanas po to ng mga OFW talaga. Paano mo hinaharap po yung homesickness po? Homesick, sa totoo lang, yung first month ko dito, literal talaga na naramdaman ko yung pagka-homesick. Umiyak ako, na-depress ako. Yun, sa buong month na yun, parang iba ang pakiramdam eh. Kasi aside sa binubuli ka, aside sa na-culture shock ka, hindi mo alam kung kanino ka magsasabi ng ng problema mo, kung kanino mo ilalabas yung mga nararamdaman mo. Oo. So, thankful lang ako kasi nandito yung sa apartment namin, nandito may mga Pinoy kami na kasama. So, sa kanila ko nilalabas yung mga problema kasi naintindihan nila yung mga situation. Kaya po mas maganda rin talaga na meron tayong kahit hindi man natin sila totaling kaibigan, pero yung alam mo yung mararamdaman mo na naiintindihan kanila dun sa part na pinagdadaanan mo, dun sa sitwasyon na kinalalagyan mo that time. Para hindi, malaking tulong kasi talaga yung ganun, pag may ganung tao ka kasama. Hindi rin po pala talaga madali ang makipagsapalaran sa ibang bansa, no, sir? Mahirap din po talaga malayo sa pamilya tsaka sa comfort zone natin. Sa adjustment, naka-adjust dito sa pagkain. Oo, malaking change yung pagkain dito. Tapos, ano pa ba? Yung mga tao, natuto na rin kami magsalita ng lengguwahe nila. So far, nakaka-adjust na rin. Meron ka na pong mga naging kaibigan na Pilipino, sir, o yung mga ibang lahi na naging kaibigan mo na ngayon? Marami dito na naging kaibigan ko. May Chinese, may Malaysians. Minsan nga yung mga pasyente ko, naging kaibigan ko na rin. Ayan. Sir, maraming salamat po. Si John Rick naman po ang magtatanong. Thank you po. Magandang gabi po, Sir Barry. Ang next na tanong po is, ano po yung mga plano mo habang ikaw po ay nandyan sa ibang bansa po? Marami. Pero as OFW, ang pinaka naiisip na plan ko is magkaroon ng business. Kasi sa lahat tayo, sa mga magtatrabaho, sa OFW yung katulad ko, ang pera madali lang kitain, madali rin mawala.
So, ang tanong doon is, ano ang gagawin mo para magkaroon ka ng extra? Kasi hindi basta-basta magkaroon ng emergency sa pamilya, hindi rin basta-basta nagkakaroon ng um, mga pagkukulang na kailangan mong labasan ng pera. So, ang doon is, paano ka magsusustain ng pera? Next po na tanong is, balak mo pa po bang manatili dyan ng mas matagal or may plano ka na po bang bumalik agad dito sa Pilipinas po? Tanong na yan, hindi ko rin masabi. Una, sa katawan ko. Kasi ang mga pasyente namin dito is hindi biro, hindi magaan, hindi din mabigat. Siyempre, nagkakaedad kami, nagkakaedad ako. So, yung paghawak sa pasyente, hindi rin namin alam kung kakayanin ba ng katawan namin. Then, ang kinakaharap namin is hospital, iba't ibang sakit. So, maaari kaming tamaan ng infeksyon. And yun nga, isa pa is yung sweldo namin. Kung nakaipon na ba, sapat na ba ipon ko para mag-settle sa Pilipinas o hindi pa. Maraming factors, depende. Depende pa. So, hindi pa ni sir kung tatagal pa ba siya doon or hindi na siya tatagal doon kasi marami pa siyang parang gusto pang patunayan eh. Kasi may mga possibility pa na may mga mangyayari pa sa kanya na mas gugustuhin pa niya mag-stay diyan. Pero may mga possibility rin na gugustuhin niya nang umuwi dahil sa mga mangyayari pa. So hindi po muna natin siya masisisi no kung hindi pa siya makasagot sa ngayon ng kung magtatagal ba siya or hindi kasi nakadepende lahat 'yon sa mga mangyayari sa buhay niya. Mm-hmm. So maraming salamat sir no sa napakasayang ating conversation dito sa ating pagpapatayam sa inyo para po sa ating pagtatapos ng na ito. Gusto ko lang po kayong pasalamatan sa binigay ninyong oras para sa aming pakikipanayam sa inyo kahit masyado ng kung time na late ng konti lang naman. Very light. Pero maraming salamat po Sir Barry. Marami pa rin po kaming sanang gustong malaman tungkol sa inyong mga experience karanasan diyan sa ibang bansa no kasi kagaya ng mga ano po ba sa tingin niyo yung magiging lesson ng pagpunta ninyo diyan para sa sarili nyo or para sa ibang tao na gusto rin ng ibang bansa. Gusto pa po sana namin nalaman kung ano yung mga magiging magiging payo ninyo para sa mga taong gusto pa sana na magtrabaho sa ibang bansa o kaya ba nila na mahiwalay sa mga pamilya nila. So, ang maipapayo ko lang naman is if may opportunity, grab it. Ang opportunity, minsan lang yan kumatok sa atin eh. Hindi yan nauulit. Oo. So, ang experience, makukuha mo kahit saan ka eh. Pwede mo makuha sa Pilipinas, pwede mo makuha dito sa Singapore, pwede mo makuha sa ibang bansa. Pero ang opportunity, minsan lang yung pumunta sa'yo. Ayun. Kahit hindi ka handa, kahit hindi ka matatag, ang dyan is kailangan i-grab mo lagi ang opportunity. Dahil kung hindi mo i-grab ang opportunity, parang sinayang mo lang lahat. Tama po yun. Ang ganda po ng message niya no, para sa mga gusto pa mga ibang bansa na walang lakas ng loob. Sana magkaroon, maisip nila yon and mapanindigan nila kung ano man yung magiging desisyon nila in the future. Ayan, maraming salamat po ulit, Sir Barry. Dito na po namin tatapusin ang aming pakikipanayam sa inyo. Naway pagpalain po kayo ng Panginoon diyan kung nasaan man po kayo ngayon. Sana ay maging ligtas po kayo at gabayan pa kayo ni Lord. Ayan, thank you po. Maraming salamat.